Ang kasong ito ay nagumpisa lamang sa missing persons report. Sinabi ng tumawag sa mga pulis na dalawang university students na nagngangalang Cho at Kim ang nawawala matapos nilang sabay na umalis. Matapos ang 2 araw na walang kontak, sinuri na ng mga pulis ang kanilang mga phone records at nakita nila na si Cho ay maka-4 na beses na tumawag at ang huling numero na tinawagan niya ay 119 na isang emergency number sa Korea. Ang tawag na yon ay tumagal lamang ng 5 hanggang 6 na segundo. Sinagot ng operator si Cho pero wala siyang gaanong narinig dahil sa sobrang ingay. Ilang beses na napuputol ang tawag at kahit na tinatawagan ito pabalik, hindi pa rin sila nakakapag-usap. Pero sa pang-4 na tawag ay may narinig na operator na parang kakaiba. Ang tunog ay parang makina na may mga narinig siya ng mga boses ng mga tao pero hindi malinaw dahil sa sobrang ingay. Pero ang pang-4 na tawag na yon ay naputol din. Noong trinase ng mga pulis kung saan nagmula ang tawag na yon ay nakita nila na ito ay nagmula sa gitna ng karagatan. Kaya mabilis na pumunta sa dagat ang mga pulis at tinuunan nila ng pansin ang mga bangka na kakaalis lang. Sa mga oras na yon, nakakita ang mga investigador ng security footage mula sa isang convenience store kung saan ay nakita ang magkasintahan na sina Cho at Kim. Ang kali kung saan sila nakitang naglalakad ay ang tanging daanan papunta sa dagat. Sa CCTV mula sa rooftop ng isang bahay nakita na sila ay patungo sa dagat bago sila nawala. Ilang sandali pa ay may lumapit sa kanila. Pagkatapos noon ay nagsimula na ang tawag sa 119. 3 araw na ang nakakalipas. Natagpuan na lamang na palutang-lutang sa dagat ang katawan ni Cho at Kim. Ang katawan ni Kim ay malinaw na nakitaan na may senyales ng foul play. Siya ay may fracture sa kanyang mga braso at sa may badang tiyan at nabali rin ang kanyang bukong-bukong. Ito ay maliwanag na siya ay pinatay. Mula pang 1 buwan matapos nito, panibagong mga biktima na naman ang nakitang palutang-lutang sa dagat. Isang babae na nagngangalang Kate at ang kanyang kaibigan na si Ann. Bumisita sila sa lugar sa panahon ng Chuseok holiday pero nangyari din sa kanila ang kalunos-lunos na kapalaran. Nalaman ang nangyari sa kanila nung nakatanggap ang isang kaibigan ni Kate ng isang text message mula sa kanya na nagsasabing siya ay natrap sa isang bangka at humihingi ito ng tulong. Kaagad na ipinaalam ng kaibigan sa mga pulis at makailang beses din niyang tinawagan si Kate pero hindi ito sumasagot. Walang gaanong fishing boats noong mga araw na yon dahil nga sa holiday. Kaya nagsimula ng suriin at hanapin ng mga pulis ang mga bangkang nasa karagatan. Isa sa mga bangka ay pagmamay-ari ni Oh Jong-gyeon o Jong na nag-ooperate ng hindi lisensyadong bangka at ilang taon nang umiiwas sa batas. Nung sinuri ng mga pulis ang bangka ni Jong, nakakita sila ng mahalagang ebidensya. Nakita nila ang credit card ni Ann, pantali ng buhok at mahabang hibla ng buhok na pinaniniwalaang nagmula sa isa sa mga biktima. Kaagad na hinuli ng mga pulis si Jong bilang pangunahing suspect. Si Jong ay katunayang matandang lalaki at nasa 70s na. Kaya hindi sukat akalain ng mga investigador na isang 70-year-old na lalaki ang maaaring nasa likod ng naturang krimen. Nakakagulat dahil mukha na itong mahina at matanda na talaga. Kaya napakahirap maniwala na isang tulad niya ay may kakayahan pa na gumawa ng kakilakilabot na krimen. Nung inaresto si Jong ng mga pulis, nung una ay tinanggi niya ang akusasyon sa kanya. Sinabi niya na si Ann ay nahulog sa dagat nung umihi ito at si Kate naman ay nalunod nung sinubukan niyang iligtas si Ann. Itinanggi din niya ang naunang pagpatay sa magkasintahan na sina Cho at Kim. Sinabi niya na kaya nahulog ang dalawa ng mga araw na yon dahil napakalakas ng alon kaya hindi rin niya nagawang mailigtas ang dalawa. Pero 2 buwan matapos ang krimen ay may nakakagulat na nadiskubre ang mga pulis. At yon ay ang digital camera, ang kamera ni Cho na nakita dahil sumabit ito sa fishing net ng isang mangingisda. Noong sinuri na ang kamera at ginawa na ng paraan para ma-recover ang mga data na nandun, nakakita ulit ang mga pulis ng mga mahahalagang ebidensya. Yon ay ang mga litrato simula nang sumakay ng bangka ang magkasintahan hanggang sa bago nangyaring krimen. Sa kamera ay nakuha na si Jong ay nakatalikod. At sa ginawang tawag ni Cho sa 119, narinig nila ang boses ni Jong na nagtanong pa kay Cho kung sino ang tinatawagan nito. Ito ang nangyari noong araw na nawala ang magkasintahan. Hapon ng August 31, 2007, nakita ni Kim at Cho si Jong sa pantalan ng Hochonmyeon, Busong County. Katunayan ay walang plano ang dalawa na pumunta ng laot. Pero nag-offer sa kanila si Jong na dadalhin sila sa gitna ng karagatan sakay ng kanyang bangka.
At dahil wala namang rason na maghinala sila kay Jong, kaya mabilis din silang sumakay sa bangka nito. Makalipas ang 30 minutes, lumabas na ang totoong intensyon ni Jong. Itinigil niya ang bangka at dahan-dahang nilapitan ang dalawa habang abala ito sa pagpapapicture. Kaagad niyang itinulak si Kim sa bangka. Sinubukan pa ni Kim na makabalik sa bangka pero kaagad siyang hinampas ni Jong ng matigas na bagay, lalo na sa kanyang ulo at paa. Sinigurado niya na hindi na ito makakabalik pa sa bangka. Dahil doon, nalunod si Kim. Halos hindi makagalaw si Cho dahil sa kanyang nakita. Takot na takot siya at natulala na lamang. Noong nakita ni Jong na nalunod na si Kim, kaagad niya nilapitan si Cho at sinabi na, "Hayaan mong hawakan ko ang dibdib mo." Pumigla si Cho at inalis ang mga kamay ni Jong pero nagalit ito at bigla na lamang siyang hinawakan sa damit at sa paa sabay hulog sa kanya sa tubig. Makailang beses na lumangoy pabalik ng bangka si Cho pero kada balik niya ay hinahampas din siya ni Jong at sinisigurado na hindi na ito makabalik pa ulit. Napagod na si Cho kay bumigay na ang kanyang katawan at nalunod na din siya. Wala pang isang buwan, September 25, bandang 11:30 ng umaga, nakilala niya ang dalawang babae. Ang 23-year-old na si Anna isang nurse at ang 24-year-old na si Kate na isang office worker sa kalapit na pantalan. Ang dalawa ay pumunta lamang sa lugar na yon dahil sa Chuseok holiday. At muli ay nilapitan sila ni Jong at nag-offer na dadalhin sila sa gitna ng dagat. Dahil sa kanyang edad kahit sino ay hindi mag-iisip na may masama itong gagawin. Kaya ang dalawang babae masayang sumakay sa kanyang bangka nang walang pag-alinlangan. Matapos ni Jong maikot ang mga babae, dinala niya ang mga ito sa malayong parte ng dagat at kinahapunan ay itinigil niya ang bangka sa gitna ng karagatan. Kasunod noon ay nilapitan niya si Ann at tinanong na pwede ko bang mahawakan ang iyong dibdib. Kaagad na tinapik ni Ann ang kanyang kamay at lumaban ito kay Jong at lumapit din si Kate para hawakan si Ann. Pero mas lalong nagalit si Jong. Kaagad niya itinulak ng malakas si Ann kaya tumama ito sa cabin at deck ng bangka bago niya tuluyang itulak sa dagat. Kasunod noon ay nilapitan niya si Kate at saka sinakal at itinulak sa cabin at saka itinulak din sa tubig. Nung sinubukan ng dalawa na makabalik sa bangka ay hinampas din niya ito. Kaya ang parehong babae ay binawi ng buhay sa kamay ng isang matanda. Sa panahon ng mga pagtatanong, pinanindigan ni Jong na wala siyang ginawang mali at walang katotohanan ang mga ibinibintang sa kanya. Kasunod noon ay ipinakita sa kanya ng mga pulis ang litrato ng mga biktima, baka sakaling konsensyahin siya pero walang epekto yon kay Jong. Hindi siya nakitaan ng kahit na anumang emosyon at hindi man lang nag-iba ang reaksyon ng kanyang mukha. Ang tanging ginawa lamang niya ay nagkibit balikat at sinabi na nangyayari talaga yan. Katunayan nagawa pa niyang sisihin ang mga biktima dahil nagpumilit daw sila na dalhin sila sa gitna ng karagatan. Sa kaparehong mga biktima, sinabi niya na sila mismo ang humiling sa kanya na sumakay sa kanyang bangka. Pero sa pangalawang mga biktima, binago ni Jong ang pantalan kung saan niya isinakay ang dalawang babae na malayo sa mata ng maraming tao. Ibig sabihin na ang ginawa niyang krimen ay premeditated. Sa kabila ng maraming mga ebidensya na laban sa kanya, patuloy pa rin si Jong sa pagbigay ng nakakalokang rason at patuloy pa rin niyang sinisisi ang mga biktima dahil hindi raw ito nagbayad sa kanya. Para sa kanya, ang mga biktima pa ang naglagay sa kanya sa kapahamakan. Pinapalabas pa niya na siya ang tunay na biktima sa mga nangyari. Dahil ayon sa kanya ngayong wala na ang mga biktima, siya naman ang naiwan ngayon at nagdurusa. Ayon sa kanya, kinukundina na siya ng lipunan at sobra siyang nasasaktan dahil sa nangyari at tuluyang sinisi ang mga biktima. Ang mga ipinakitang pag-uugali ni Jong ay nagpapakita na siya ay napaka-self-centered at wala siyang pakialam sa mga biktima. Wala siyang pakialam sa sakit na idinulot niya sa mga pamilya nito. Ang ganitong mga pag-uugali ay madalas na nakikita sa mga serial killers. Ito ay isang katangian ng mga taong ilang beses nang nakapatay. Ayon sa detective, nung nakita niya si Jong ay nakita niya na halos magkapareho sila ng galaw at katangian ng isang serial killer sa Korea na tinawag nilang pleasure killer. Ang asawa ni Jong ay walang kamalay-malay sa nagawa ng kanyang mister. Noong nalaman niya ay halos hindi siya makapaniwala na may kakayanan pa na pumatay ng tao ang kanyang mister. Ayon sa kanya, hindi niya nakitaan na may kakaibang galaw si Jong. Pag umuwi ito, kakain lamang ito at parang walang nangyari. Kada umaga ay bibili din siya ng ice para ma-preserve ang mga nahuling isda. Wala sa kanyang mga galaw na nagpapakita na siya ay nakokonsensya o nagsisisi. Isang bagay na nagpagulat sa mga taong lubusang kilala siya.
Ang mga investigador ay naniniwala na matapos ng unang pagpatay, naglaan pa ng maraming oras si Jong para planuhin ang pangalawang krimen. Dahil hindi niya nagawa ang gusto niyang mangyari nung unang krimen, kaya nagplano ulit siya para sa kasunod na biktima. Si Jong ay tumanda na sa maliit na coastal village pero kahit na matagal na panahon na siya sa komunidad, kaunting tao lang ang nakakakilala sa kanya. Wala siyang malapit na kaibigan at bihira siyang nakikipag-usap sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pero kahit ang mga taong nakakasalamuha niya lagi, gaya ng mga taong nagbebenta ng ice kung saan siya bumibili sa loob ng 4 na taon, ay kahit kailanman ay hindi niya ito nakausap. May isang lalaki na sabay niya halos lumaki at sinabi na hindi nakapag-aral si Jong at halos buong oras niya ay nilalaan niya sa bangka. Ang ibang kapatid ni Jong ay nakapag-aral pero siya hindi. At wala siyang gaanong natatanggap na suporta mula sa kanyang pamilya. Pero ganun pa man ay nakapag-asawa si Jong at yun ay nakatulong sa kanya kahit papano na matuwid niya ang kanyang buhay. Ang pag-aasawa ay nakatulong marahil kay Jong para maiwasan niyang makagawa ng hindi magandang bagay dati hanggang sa ito nga ang nangyari. Pero ang relasyon ng kanilang pamilya ay hindi naging maganda, lalo na ng kanyang asawa. Kaya mas gusto ni Jong na manatili lamang sa kanyang bangka at madalas pa ay doon na siya natutulog at uuwi lamang siya saglit at saka aalis ulit. Minsan pa ay hindi na siya uuwi sa kanilang bahay. Nagpapakita lamang ito na mas gusto niya na malayo sa kanyang pamilya at sa kanilang komunidad. Habang tumatagal ay palayo ng palayo si Jong sa kanyang pamilya at hinihiwalay niya ang kanyang sarili sa mga tao. Isa rin itong katangian na madalas na nakikita sa mga serial killers. Ang mga psychopaths ay nakitaan na may diferensya sa kanilang frontal lobes. Parte ito ng utak na tumutulong para kontrolin ang agresyon at marahas na gawain. Sa kaso ni Jong, habang siya ay tumatanda, marahil ay nagiging mahina ang kanyang pagkontrol sa kanyang naramdaman at sa mga gustong gawin. Yun marahil ang rason kung bakit hindi niya nakontrol ang bugso ng kanyang damdamin na gawin ang marahas na gawain. Para kay Jong, ang kanyang bangka ay hindi lamang ang kanyang lugar para magtrabaho o lugar para may matulugan. Ito rin ang lugar kung saan siya ay nakakatakas at ang kanyang santuaryo. Pag nasa gitna siya ng karagatan, nagkakaroon siya ng sarili niyang kaharian at siya ang hari. At nakita yun ng mga pulis nung ibinalik siya sa kanyang bangka para magsagawa ng reenactment. Imbes na sumunod sa instructions ng mga pulis, ginagawa ni Jong ang gusto niyang gawin. Binabago niya ang mga lugar kung saan nakaupo ang mga biktima at siya ang nagdidesisyon sa lahat ng bagay. Para sa kanya, ang kanyang bangka ang tanging lugar kung saan ay nagagawa niya ang gusto niyang gawin at walang makakasaway sa kanya. At ito ang lugar na nailalabas niya ang totoong siya nang walang humahadlang. Kaya noon nalaban sa kanya ang mga babae nung gusto niya itong hawakan sa dibdib, umusbong ang kanyang galit dahil para sa kanya siya lamang ang masusunod sa kanyang bangka. At siya lang ang may kakayanan na kontrolin ang mga bagay-bagay kaya siya naging bayolente. Kahit ng IQ ni Jong ay nasa 73 lamang, ayon sa korte marahil yun ay dahil na rin sa kanyang edad at walang pinag-aralan. Wala rin nakita ang korte na may diferensya sa pag-iisip si Jong na nakakaapekto sa kanyang pag-unawa at alaala. Sa kabila ng kanyang maliit na height at edad, si Jong ay malakas pa rin dahil ilang taon na itong mangingisda. Ayon sa korte, kaya pinili ni Jong na isagawa ang malagim na plano sa gitna ng karagatan dahil alam niya na ang taong hindi sanay sa dagat ay mabilis na matumba pag humampas ang malaking alon. At yun ang nagbigay kay Jong ng malaking advantage. Kinasuhan si Jong ng multiple murders at iba pang kaso. At siya ay nakatanggap ng death sentence sa parehong unang trial at sa mga sumunod na apela hanggang sa Supreme Court. Noong March 2010, ang Gwangju High Court ay idinismiss ang apela ni Jong dahil ayon sa korte hindi nakitaan ng pagsisisi si Jong. June ng kaparehong taon, pinanindigan ng Supreme Court ang death sentence para kay Jong. Sa ngayon, si Jong ay nasa 85 years old na at ang pinakamatandang inmates na nasa death row sa South Korea. Taong 2008, na ibalita na ang panganay na anak niya ay nagpakamatay. Katunayan ay nakatira sa malayong lugar ang kanyang anak pero nung nabalitaan niyang ginawang krimen ng kanyang ama, hindi niya kinaya ang kahihiyan at tinapos ang kanyang buhay. Ang kanyang asawa ay umalis din sa kanilang lugar at lumipat sa Seoul para doon tumira sa anak nila na babae na nagmamay-ari ng isang restaurant. Sa 2 lalaki at 5 anak na mga babae ni Jong, isang anak na babae lamang niya ang nanatili sa busog. Pero matapos nang nangyari, nilinaw niya na wala na siyang pakialam sa kanyang ama. Katunayan na itinakwil na si Jong ng buo niyang pamilya at iniwan siya na harapin ang mga consequences ng kanyang ginawa.
Noong ibinalita sa kanya ang pagkamatay ng panganay na anak niya, nagtanong pa siya sa mga pulis na bakit. Bakit nangyari yun sa kanya? Nagpapakita lamang ito na kahit yun na ang nangyari sa kanyang anak, hindi pa rin maamin ni Jong na siya ang naging dahilan kung bakit nagpakamatay ang kanyang anak. Para sa kanya, hindi pa rin niya kasalanan kung bakit nagawa yon ng kanyang anak.